Hinahanap mo rin ba kaibigan kung saan nakalagay ang GoTime account number? Panoorin mo lang yung ating video hanggang dulo para malaman mo kung saan nakalagay ang account number ng GoTime Bank. Nga pala, namimigay pala ng GCash giveaway ang ating channel. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment lang kung bakit kayo ang dapat manalo ng ating GCash giveaway. Una sa lahat kaibigan, ipapakita ko muna sa iyo kung ano ba yung iba't ibang parte ng GoTime card. Una sa lahat, nandito yung EMB chip. And nandito rin yung pangalan ng ating bangko which is GoTime. Sa likod naman, nandito yung tinatawag nating magnetic strip. Sunod naman, ito yung tinatawag nating card number na madalas nating pagkamalan na account number. Susunod naman, nandito yung expiration date ng ating card which is April 2028 pa. And yung security code natin, nga pala kaibigan, binler ko yung iba dito for my safety purposes po. Sa baba naman, nandiyan makikita nyo yung pangalan ng may-ari. Kung saan, syempre, pangalan ko ang nakalagay. Sunod naman, dito yung mga hotline number na pwede nyo tawagan in case na meron kayong problema sa bangko ninyo. Ang tanong, saan ba talaga yung account number ng GoTime? Pala kaibigan, makikita mo lang ang account number ng GoTime sa mismong application niya. Kaya i-download mo lang ito mga kaibigan sa Play Store. At once ma-download mo ito kaibigan, i-access mo na kung saan nakalagay yung account number. I-press mo lang yung nakalagay dito na icon sa bandang upper left corner. At pag na-press mo na yan, nandyan, makikita mo yung personal information mo. At the same time, makikita mo rin yung account number mo dito sa information. Sa mismong profile mo kaibigan. So, dito mo lang talaga makikita yung account number mo. So, ngayon, alam mo na kung saan makikita. Pwede mong i-share to sa mga kaibigan mo para alam din nila kung saan na account number ng GoTime. Madali lang naman i-access ang GoTime. Madalas mo siya makita sa mga Robinson, no? Sa Robinson's Malls. Madali lang naman siya i-access. Meron silang mga kiosk doon na kung saan pwede nating i-access din yung ating card at pwede nating i-update yung ating information. Pwede rin tayong withdraw, etc. And pwede rin natin gamitin to sa mga online purchase natin. Pwede rin natin gamitin to sa pagpasa ng pera, pag-transfer ng pera sa ating mga loved ones. Yun nga mga kaibigan, kung may natutunan ka ngayong araw dito sa ating video na to, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam.